cities to the quiet streams. We're all connected, living digital dreams. Learning, laughing, breaking barriers down. Together we're stronger, let's spread it around. Good morning world, good morning internet. A million stories waiting to be met. Sa bayang broadcast ng radyo at internet, ang mas pinalakas na Larga, Batangas 2nd District Radio. Turn it up! Where we at? Air One is always on. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Batangas, 2nd District. 2nd District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Attorney Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas 2nd District. 2nd District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas 2nd District. 2nd District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas 2nd District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga, radyo at internet, sama-sama natin to kasama si Kong Jinky Beatrix Luistro. Panalo sa serbisyo, di ka mapapahinto. Ang boses ng bayan, bawat sulok abot dito. Balita, impormasyon, talakayan, malayang pananaw sa isyu ng bayan. Kabataan, senior citizen, kabuhayan, serbisyo sa tao, lagi kang maaasahan. Kasama sina Ron Lozano, Coy Laura, din mga millennial broadcasters. Talakayan may diin, laging handa, laging aktibo. Sa Larga, Batangas, tunay na totoo balita. Good morning world, good morning internet, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, largang umaga ho, lalawigan ng Batangas, 2nd District. Pakinggan, ang tinig. We're almost done with the month of July. Ngayon po ay ika-30 araw na sa buwan ho ng Hulyo taong 2025. One day left before the end of July and August na. Maya Setyembre na naman. Pasko na naman. Lagi kang maaasahan. Ito pa ang programang Larga, Batangas 2nd District. Tayo po ay napapanood sa magkatuwang na pages ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro at syempre ng ating Mayor Noel Beatrix Luistro. At syempre napapakinggan rin po sa Air 191.9 FM sa bayang broadcast ng radio at ng internet ng social media. Sa iba't ibang mga social media pages po ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Tayo po ay mapapanood rin sa YouTube channel ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. And of course, sa mga postings sa Instagram, sa TikTok, yan, TikTok, lalagyan na rin natin sa TikTok para malawak ang ating social media streaming and platforms. Alright? Kamusta po bayan? Kamusta po ang inyong Wednesday morning? How is your every guessing is a blessing? Kamusta po ang araw po nyo ngayon? Lalong-lalo na yung mga senior citizen po natin na nakatutok na sa pakikinig po sa radyo.
Yung mga millennials po natin naman ay siyempre sila po ay sa social media, no? Pero may mga senior citizen rin na ang gagaling rin naman sa sa cellphone yan po talaga ngayon ang sabi nga ngayon po ang talagang medium na where you can get a lot of information, di ba? Unlimited information is through the social media. Kaya mas lalo po natin pinalalakas ang ating social media pages to really bring this all this information sa ating mga kababayan dito sa 2nd District of Batangas, and of course sa buong mundo, sapagkat may mga may mga OFWs po tayong mga kababayan, and sa buong bansa. Yun, sa buong bansa nanonood po at buong mundo nakikinig. Ito ang kagandahan po ng social media, yung breaking the barriers of communication, sapagkat basta meron kang Facebook, meron kang YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, you can get all this information in real time, just like this one. Ito pong ating broadcast. This is through radio and online. Kaya tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagsasayang pamawid sa social media, and of course sa ating laging aktibo sa Larga Batangas. pagkasang bawid sa radyo at sa Facebook pages ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Alright, syempre batiin natin yung mga nakikinig po natin, one day after the SONA, or 2 days, ilan ba? 1 day after the SONA, 2 days after the SONA, ano po ang inyo pong nalaman mga impormasyon sa pahatid na mensahe po ng ating Pangulo, mamaya po tatalakayin po natin yan, syempre ng ating Congresswoman Attorney Jerbil na with full support sa 20th Congress sa liderato ng muling nahalal na Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez. Both houses na-retain po nila ang kanila pong leadership sa Senate, President Chis Escudero, and dito po sa Kongreso ay of course ang ating Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez. Alright, and of course, bago tayo magpatuloy ay i-acknowledge muna natin ang mga nakikinig po natin at nanonood ng mga kababayan, at syempre ng palagiang nakatutok dito sa programang Larga Batangas 2nd District Radio Program ng ating Congresswoman Attorney Jerbil. Magandang umaga po kay Kuya Boy Buseta. Sabi gandang umaga po kalarga. At sa atin mahal na Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Si Ate Jane Balderrama is listening and watching. Si Micaela Jimenez, Jeffrey Bakay, yan po yung mga Ate Marites, yung mga nakatutok. Princess Gabi, yan yung mga nakatutok po natin mga kalarga. Alright, padala lang po kayo ng inyo pong mga mensahe dito po sa atin ng Facebook page. Ito po ay napapanood sa magkatuwang na pages ng ating Mayor Noel, and of course ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Kaya wala hong lusot ang mga impormasyon na ating ipinahatid every Monday, Wednesday, and Friday dito sa ating social media page. Maging yan man ay sa mainstream at social media. Alright, yan po and yan, 2 days after ng State of the Nation address, ano po ba ang ating mga narinig? At yung mga sinabi po ng Pangulo ay kailangan po nating suportahan yung agrikultura,
yung assessment ko dito, no, we're going back to the basic needs of men, ano, yung mga talagang pangangailangan po at which is very very important, ano po, na hindi natin nakakalimutan yung mga basic na pangangailangan po ng atin hong mga kababayan dito sa ating bansa, di ba? Ay katulad po ng agrikultura, di ba? Edukasyon, napakahalaga po niyan, ano? And even ang atin ng Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro is really supporting ito pong mga tulong sa edukasyon. Kaya nga po napakarami po natin ng mga Beatrix Scholar na talaga naman po nag-excel, ano, dito po sa atin ng distrito. Yun ang magandang ano diyan, ano, nagagawa po ng ano nung pagiging isang huwaran po, ano, sa atin ng mga kabataan. Edukasyon, infrastruktura, kabuhayan at yung mga flood control projects daw po at higit sa lahat, ano, ang isa siguro sa mga highlight rin doon ng State of the Nation address ng ating ng Pangulo, yung walang bayad pag nagkasakit, ano, sa mga at nilinaw po to, ano, yung mga DOH hospital, ano, katulad po nitong mga sinasagawa rin mga programa dito sa Mabini, ano, sa panguna rin ng atin ng Mayor Noel Beatrix Luison na atin ng Congresswoman Attorney Jerbil, di ba, nagkaroon ng dialysis magkakaroon ng dialysis center and i-improve pa itong Mabini Community Hospital. Just like this one, the program of our President, ano, sabi po doon ay walang bayad pag nagkasakit. Napakahalaga po niya, no? Sa panahon po ngayon, no? Yun, mga dialysis center siguro po talaga, ano, yan po yung mga karaniwan na, ano, na mga sakit na nararanasan po ng ating mga kababayan. Pero yung sinabi po ng Pangulo na walang bayad pag nagkasakit sa mga DOH hospital, ano, ang laking tulong nun sa ating mga kababayan. And then yung edukasyon, sabi nga ay walang korupsyon, ano, na pamamahagi po ng mga, ano, mga laptops po ata, ano, mga basta mga kailangan po sa ating mga paaralan, ano. Yun, yun po ang highlighted ng speech ng Pangulo. Agrikultura, ayan, talagang dapat po nating palakasin ang agrikultura ng ating bansa. Food security, di ba? Kailangan po nating i-secure yung ating pagkain dito po sa ating bansa, ano? Kasi ano, nagbabago talaga ho ang sitwasyon ng mundo in terms of the economy and yung food security, ano. I think it's not only the concern of the Philippines, ano. Ito ay concern rin ng buong mundo, yung food security. At ngayon po, hinighlight po ng Pangulo na kailangan po nating suportahan talaga. At may mga, imagine mo, ang dami po mga programang sinasagawa, no, para talagang ma-improve at mapalakas ito pong agrikultura dito po sa ating bansa. Edukasyon, infrastruktura, kabuhayan, at yung mga sa kalamidad, ano, yung mga flood control projects at syempre yung walang bayad daw pag nagkasakit, yun, sa mga DOH hospital. Yan all in all, ano, sa atin nung assessment, ano, parang ano, we're going back to the basic needs, ano, yung talagang pangangailangan po na direktang ang makikinabang po ay ang atin ng mga mamamayan, ano, mga kabataan po natin, no. Ito, ano, dapat hindi natin nakakalimutan, no? Tama po yung pahayag ng Pangulo, ano, sa kanyang State of the Nation address, ano. Sabi ko nga tama, ano, itong pinupuntos, ano, ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na we're going back to the basic needs, ano. Ano ba talaga ang kailangan sa panahon ngayon ito ng ating mga kababayan, di ba? Yung lalong-lalo na yung sa pag nagkakasakit, ano, naku, di ba, meron ho tayong mga kakilala rin, ano, na sabi nga ay dumudulog rin po sa atin, ano, kasi nga alam niya, nasa media po tayo, ano, sabi ko, marami namang programa rin talaga po ang gobyerno, no, talagang dapat maiparating, ano, sa atin ng mga kababayan at yun, katulad dito na libreng hospital, ano, sa mga DOH o libreng pagpapagamot
sa mga DOH hospital yan po malaking tulong sa atin ng mga kababayan. Laging handa, laging aktibo. Sa Larga, Batangas, tunay na totoo. Pakinggan, pakinggan ang tinig ng pag-asa sa radyo at internet. Ang boses ng masa, handog sa bawat isa, walang iwanan. Larga, Batangas, tagumpay ang sambayanan. Pakinggan, pakinggan ang tinig ng pag-asa sa radyo at internet. Ang boses 9:19 in the morning, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa atin ng ang dami pong magagandang balita dito po sa ating distrito, and nakita po rin natin sa State of the Nation Address yung United 2nd District of Batangas with the local government units ng ating ito po ipapakita po natin yan at yung mga sinasagawang mga proyekto at yun ito po makikita natin sa screen LGU leaders dyan po sa Kongreso sa State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yung pagsasagawa po ng rice distribution yan po ay laman ng ating balitang distrito. serbisyo, di ka mapapahinto. Ang boses ng bayan, bawat sulok abot dito. Balita, informasyon. Simulan po natin ang ating balitang distrito. Simulan po natin sa bayan ng Mabini, Batangas. Diyan po sa Mabini, Batangas, of course, ay isang relief operation ang isinagawa ng International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI Foundation sa bayan ng Mabini at namigay sila ng 500 sako ng bigas. Trending rin to, Imagine mo, 500 sako ng bigas sa mga indigent beneficiaries mula sa iba't ibang barangay na mga bayan ng Mabini at Tingloy. Magkatuwang po pala yan, Ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng inisyatibo at pagkikipagtulungan ng tanggapan ng mahal kong Mayora Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro at ng ating butihing punong bayan Mayor Noel B. Luistro. Dumalo at nakikisa sa pamamahagi ng bigas ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Nelson Hernandez at mga staff po ng ating Congresswoman Attorney Jerbil dyan po sa diyan po sa staff ng ating Congresswoman diyan po sa Mabini headquarters. Lubos ang kasiyahan, pasasalamat po ng mga nahandugan ng bigas pati na rin ng pamahalaang bayan ng Mabini at naging bahagi ng makabuluhang gawain ito. Mula po sa mga mamay ng Mabini ay taos-pusong nagpapasalamat po sa ICTSI Foundation at kay Mr. Enrique Rason. Yan po ang namahagi ang ICTSI o International Container Terminal Services Incorporated. Hindi lamang po sa Mabini yan, sa lahat po ng bayan isasagawa po yan. At kahapon nga po ay San Luis, Mabini at saka Tingloy. Magkasama yung Mabini at Tingloy. Alright, kaugnay po ng balitang yan, dyan naman po sa San Luis rin, ay dyan po sa San Luis rin, katulad po ng naibahagi natin po, ay nagkaroon po ng pamamahagi ng bigas dyan rin po sa bayan po ng San Luis sa Batangas. At makikita po natin sa ito po ay tulong rin na ibinahagi po ng International Container Terminal Services Incorporated dyan po sa San Luis, Batangas. Kung natin po yung balitang yan. Dyan po sa San Luis, Batangas. Ito nga po at tulong ng hatid ng pagkakaisa at pagmamalasakit dyan po sa bayan po ng San Luis, Batangas. Ito ay kaugnay pa rin nito pong
taos-pusong pasasalamat sa International Container Terminal Services Foundation sa pamumuno po ni Ginoong Enrique Razon sa pagbibigay ng 500 sako ng kalahating kawan ng bigas para sa ating mga kababayang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation centers dulot na nagdaang habagat. Ang tulong nito ay naisakatuparan sa kahilingan ni Congresswoman Atty. Jerbil Jinky Beatrix Luistro at sa masigasig na pakikipag-ugnay naman ng butihing Mayor Oscar Lito Hernandez who just celebrated his birthday yesterday. Happy birthday po, Mayor! Diyan po sa San Luis, Batangas. Samantala, balitang Tingloy naman po tayo, ano? Tingloy naman, yun, kasama rin po sila doon sa pamamahagi ng bigas kahapon. Samantala, ito naman sa Tingloy, ano, ay lumagdao sa ceremonial signing kasama ang iba pang bayan na nakatanggap ng pondo mula sa Early Childhood Care and Development Council. Ang pondo po ay natanggap ay pagpapagawa ng Child Development Center sa Islang Bayan at karangalan daw pong matanggap ang napakalaking biyayang suporta ng gobyerno sa adhikain ng pangalagaan po ang edukasyon at sa Department of Budget and Management Undersecretary Mr. Will L. Wong at sa DBM Management Miss Amena Pangandaman, Secretary Sani Angara, Dr. Teresita G. Insyong at Vice Chairperson Executive Director ECCD. Yan. Samantala, yun pala yun. Dito naman po sa Lubo, Lubo, Batangas. Sa Lubo, Batangas naman po ay muling namahagi ng food packs ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong bayan Mayor Jeronimo Imong C. Alpeler sa pamamagitan ng DSWD, Municipal Social Welfare Development kasama ang MDRRMO, Lubo PNP, Coast Guard Substation at ang atinong Congresswoman Atty. Jerbil Jinky Beatrix Luistro noong July 28 at 29 sa maraming barangay at 33 pamilya mula sa nasabing barangay ng nabigyan ng relief goods mula sa DSWD. Bawat pamilya ay nakatanggap ng family food pack na naglalaman ng bigas, dilata, kape at tsokolate, powder mix sapat para sa 2 o higit pang araw. At sa tala po ng MSWDO, 65 ang kabuong pamilya na nabigyan ng food pack sa atin ng bayan. At dyan rin po, tuloy-tuloy rin po ang pagbibigay po rin ng bigas mula sa ICTSI. Kasama po sila sa mabibiyayaan po ng ICTSI dyan po sa dyan po sa Lubo, Batangas. So yan po ang atinong mga balitang distrito. Samantala, dyan rin po sa Bawan at isa rin po sa mga nanguna dyan sa pagtulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyo at nung low pressure area ay si Consiala Trix Abrahan dyan po sa Bawan, Batangas noong nakaraang habagat at noong nakaraang bagyo. Oras natin 27 minutes makalipas so ang 9 o'clock in the morning. Yan po ang mga balitang distrito po natin, mga kaganapan sa atin ng 2nd District Batangas, hatid sa atin ng atin ng Congresswoman Atty. Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Oras po natin, meron na tayong 28 minutes makalipas so ang 9 o'clock in the morning. Magbabalik pa rin po tayo para sa atinong tuloy-tuloy na balitaan at talakayan dito sa Air 181.9 at syempre sa atinong broadcast sa social media. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Batangas, Second District. Larga, Batangas, 2nd District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior
senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas, 2nd District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga Batangas, 2nd District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas, 2nd District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Balik ko tayo sa ating programa dito sa Air 191.9 at syempre sa social media. Ito po ang programang Larga Batangas sa 2nd District. Napapakinggan, napapanood every Monday, Wednesday, and Friday. And yun, napag-uusapan nga po yung State of the Nation address ng ating Pangulo na nakatuon po sa agrikultura, sa edukasyon. Napakahalaga po nun, yung edukasyon at syempre yung mga libreng gamutan at mga basic na pangangailangan po ng ating mga kababayan. And ngayon, 20th Congress na po tayo. Ano po ang mga inaasahan po natin sa 20th Congress? Siyempre, yung pagpapasa po ng mga batas na talaga makakatulong sa ating mga kababayan. And sabi po ng ating Congresswoman Attorney Jervil, may mga panukalang batas pa rin na i-refile ang ating Congresswoman Attorney Jervil. Ito ay ngayong 20th Congress. So abangan po natin yan, what will happen sa mga susunod na mga araw dito po sa mga session ng Kongreso po natin. Alright, kapitingin natin sa atin ng kalargang si Coy Portolara para sa tuloy-tuloy na atin ng balitan. Largang umaga sa iyo, kalargang Coy. Okay, at yes, kalargang Ron at syempre largang morning para sa ating mga kababayan at dito sa 2nd District of Batangas. At kalargang Ron, Wednesday morning, maaraw, at magandang panahon ngayon at sumikat ang haring araw. May at araw na pala dyan. Yes, oo, at kaya yung ating mga kababayan ay pamihado yan at natutuwa at nakapagpahinga tayo sa sunod-sunod na buhos ng ulan, especially dito sa 2nd District of Batangas. Kaya largang morning sa ating mga kababayan sa bayan ng Lubo, bayan ng San Pascual, bayan ng Bawan, Mabini, Tingloy at San Luis. Siyempre, largang morning din sa ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro at sa ating Mabini Mayor, sa ating bossing Mayor Noel Beatrix Luistro. Siyempre, at binabati natin sila ng largang morning. At siyempre, yung mga nanonood sa atin ngayon, largang morning din po sa inyo. At ganun din sa ating mga staff at HQ manager, syempre binabati rin natin sila ng largang umaga ngayong araw na ito, kalargang Ron. At syempre marami tayong balita at ito nandito na good morning kay Idol Rambo Labay. Ko karangalan kung mapanood tayo nitong idol kong ito, veteranong broadcaster ng Metro Manila from DZRH to DZXL 558. Walang iba kundi si Rambo Labay, kalargang Ron. At yan, idol natin yan. Veterano, mayaman, siyempre kita mo naman yung kanyang mga post sa social media. Talagang etong si Idol Rambo Labay ay talagang tunay nga naman, baka naman, bikini men, Idol Rambo. At siyempre, good morning sa ating mga kasama dyan sa Metro Manila, sa mga kasamahan nating mga mamamahayag,
na palagian din nating nakakasama. Siyempre, binabati ko rin si Kuya Wens De Chavez, no, ng Barangay Bagilawa. Ayan. December 2025. Tuloy na ba yan? Mga kalargang ron. Tuloy tayong mamamasko. Ayan, ha. Tuloy tayong mamamasko kay Kuya Wens De Chavez ng Barangay Bagilawa. Kalargang ron. Ayan. At good morning. Good morning. At sa mga nakikinig sa FB Live at siyempre habang inaayos yung ating technical dito sa ating radyo, tayo ay kailangan. The show must go on, The show must go on at ganun pa rin ang kailangan marinig ng ating mga kalarga yung ating impormasyon. Kalargang ron yung power of information ng communications kailangan laging nandyan yan kalargang ron at yun nga kalargang ron sige tuloy mo lang at ito sige yan okay at yun Kalargang sabi kahapon na mahagi ng bigas ang ICTSI sa koordinasyon ng ating Congressman Attorney Jerbil ng ating Mayor Noel. Imagine mo 500 sacks trending trending ang pamamahagi ng bigas yan po sa San Luis, Mabini, Tingloy at tuloy-tuloy yan kalargang koy dyan sa Bawan rin San Pascual at lahat naman ay mabibiyaan po itong relief operation na sa pakikipagtulungan ng ICTSI ay sasagawa po sa lahat ng bayan dito sa 2nd District of Batangas. Siyempre, magkakaroon din kalargang ron bukas July 31 magkakaroon din ng rice distribution kalargang ron sa bayan ng Bawan diyan sa may Santa Maria Covered Court at pangungunahan niya ni Barangay Chairman Nards si Kapitan Nardo ng bayan ng Bawan Barangay Santa Maria covered diyan sa may Barangay Santa Maria Covered Court ito nalilito na ako dito at sorry ito ang oras 9 to 10:30 in the morning kailangan nandiyan na po kayo. Oo. At siyempre dyan din sa bayan ng San Pascual 10:30 to 11:30 kailangan alas 10 nandun na kayo baka mamaya yan doon sa mga mabibiyayaan dyan yung mga designated ito possible ito may mga designated beneficiaries po ito at yung mga designated beneficiaries yung tinawagan siguro yan ay kailangan maaga kayong pupunta doon at ganun din sa bayan ng Lubo magkakaroon din diyan ng rice distribution doon sa evacuation center care of Mayor Jeronimo Imong Alfiler and Vice Mayor Lito Hernandez Abiera. Samantala doon sa San Pascual active pangungunahan naman. Oo, pangungunahan yan ni Mayora Roana Conti ng bayan ng San Pascual yung rice distribution diyan at ni Konsehal Dennis Culyado siyempre. Yun at kalargang ron. At siyempre, possible na dumating dyan ang ating Congresswoman, Attorney Jerbil Chinky Beatrix Luistro upang saksihan nga itong magiging rice distribution bukas, July 31 sa bayan ng San Pascual, Bawan at bayan ng Lubo. Ayan, at good morning din kay Kuya Luigi Garcia ng the Fraternal Order of Eagles, 1 Valiant, NCR 13. Good morning, largang morning Kuya Luigi Garcia at kaya EJ Drew ng Hataw. Yan, kalargang ron. Hataw, ang dyaryo ng bayan. Okay, kalargang ko at nanood ka ba ng State of the Nation address? Minonitor mo ba yan? Ay, kalargang ron kung sa pag-monitor halos lahat ng sinabi ng Pangulong BBM ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay tawag na ito napakinggan natin kalargang ron at yung mga highlight ay ang tawag na ito ay napakinggan natin at
sigurado naman ang ating taong bayan ay napakinggan din yun. Pero may kulang doon, Kalargang Ron. Ako lang ay mag-uopinion, ano, at may napuna sige. lang ako ron. Hindi nabanggit doon yung sweldo, no? Yung taas sweldo para sa ating mga kababayan. At yung mga karapatan ng mga magsasaka, no? Eh, yun ang medyo nabitin yung iba, lalo na yung mga mamamahayag, medyo nabitin, pero meron din mga hinangaan doon sa sinabi ng Pangulo, Kalargang Ron. Eh, yun, no? Lalo na yung mga naging resulta ng pagbaha, especially Metro Manila, no? And other nearby provinces. Eh, marami ang talagang lumubog sa tubig baha, no? Sa kabila ng mga proyekto, no? Marami bumaha ang proyekto at pondo, eh. 'Di ba? Eh kaso ang bumaha tubig ulan, no? Tubig ulan ang bumaha. Hindi nakita yung performance nung ilang mga flood control project, especially Metro Manila and nearby provinces, Kalargang Ron. Kaya siguro ngayon talagang babantayan yan, Kalargang ko eh. Kaya nga merong State of the Nation address at yun, magiging bukas rin naman itong budget deliberation, Kalargang ko. Kailangan bantayan po ng ating mga kababayan. Oo. And ang assessment natin dun, Kalargang ko, we're going back to the basic. Ano ba yung talagang basic na pangangailangan ng ating mga kababayan? For example, sa agrikultura, di ba? Ngayon, napapanahon yung food security na sinasabi, Kalargang ko, di ba? Oo, yan, food security. Hindi naman lang ang ating bansa ang namumroblema dyan, ano? Mama na ba, yung ibang mga bansa rin, ano, na struggling, ano, and of course, hindi naman mayayaman. Kahit ngayon mayayaman na bansa, no, they are also securing their food, ano, at may mga programa rin sa food security. At siguro ito ay yung sitwasyon ng buong mundo, ano, Kalargang ko, kasi nga nagbabago naman ang ekonomiya ng mundo, eh. And Totoo yan. Kung nagbabago yan, nagdidikta rin yan doon sa ekonomiya ng ibang mga bansa, no. Kalargang ko, ano. For example, ang ekonomiya ng US o ng ibang mayayaman, US talaga ang ano natin, no, ang pinagbabatayan, ano. That is why kaya nga, Kalargang Ron, kita mo ang ginagawa ng US, ano. Talagang matalino itong si Donald Trump, no. Talagang sinisecure nila yung ikabubuti yung ng kanilang bansa. naman. Lalo na yung sa mga tariff rates na yan, ano, talagang nagiging matapang, nagiging talagang pinangahawakan nila. May kamay na bakal, may paninindigan, at mayroong batas na sinusunod. Hanga naman ako sa sa pamamalakad ni Donald Trump. Ganun talaga, siya presidente, no? America first, no? Hindi natin dapat ikundina 'yon, no? Hindi dapat nating gawin yun. Dapat nga maging inspirasyon natin yung ginagawa ni Donald Trump. Hindi panggigipit yun. Hindi panggigipit yun sa iba't ibang bansa na nagninegosyo sa Amerika, Kalargang Ron. But cause dapat nga maging inspirasyon din natin yun. Dapat ganun din tayo katibay, ganun din tayong may paninindigan. Katulad ni Donald Trump. To regain the power in economy, Kalargang ko, yun ang ano niyan, siyempre negosyante yan si Donald Trump, no. Talagang kaya alam niya kung paano pagagalawin yung ekonomiya ng kanyang bansa. Ngayon ang daming malalakas rin ng mga bansa, Kalargang ko, sa in terms of economy, no. Kaya kailangan makipagsabayan, no. Kaya hindi siya sabi nga, hindi siya nakontento lang na yung sitwasyon ng ekonomiya ng bansa ng US ay ganun-ganun na lamang, at kundi mas pinalakas pa, no. Ang dami ngayon talagang ngayon direct competitor talaga yung China, di ba? Oo. Tsaka yun ang ginagawa ng Amerika, Kalargang Ron. Tsaka hanga ako kay Donald Trump, ha. Ang ibig sabihin nun, walang arigluhan dito, no? Hindi nyo kami pwedeng aregluhin dito. Hindi nyo kami pwedeng sabihin yung allocate ng pabor, no? Ang importante sa amin dito ngayon ay yung kapakanan ng bansa namin, no? Nagninegosyo kayo dito, ito ang aming kondisyon para sa inyo. Sila ang para naman yung aming bayan, yung aming bansa talagang manatili, no?
na matatagang ekonomiya. Hindi katulad dito sa Pilipinas, 'di ba? Alam naman natin Hmm. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nga ang nagsabi. Na ano? Saka hindi lang naman sa proyekto nagkakaroon ng pagkita at racket no? Sa kahit anong ano dito kalargang ron. Ito Ayan, naman yan ang sa dapat kahit anong maiwasan. sitwasyon na may kinalaman ang pera, no? At merong kinalaman ang sabi nga natin ni mga ahensya ng gobyerno na talagang may pumapasok na pera at may pondong inilalabas, merong kumikita. Huwag nating i-single out ang DPWH, ano? Not only DPWH, pero datapuhat, sabi nga natin talaga namang laging on target yung DPWH, no? Talagang masasabi nating isa sa mga talagang very temptatious, no? Napaka-temptatious niyang ahensyang yan dahil marami diyan talagang kumikita, no? Aminin na natin ang totoo. Sabi nga ng presidente, 'di ba? Siya na nga nagsabi, no? Siya na nagsabi, presidente na 'yun, ha. Hindi na natin kailangan turuan o punahin ang presidente. Alam niya nangyayari. Dahil galing din yan sa baba. Sa local government rin yan bago galing din yan. presidente. Alam niyan laro dyan, Sitwasyon. di ba? Diba? Kaya nga ito ang ano talaga, kung maiiwasan talaga ang corruption, malaking bagay talaga, no? Pag merong corruption ay malaking epekto, lalo na sa pond ng bayan, kalargang ko. Sa mga pagawaing bayan, di ba? Kung yan ay halimbawa yung mga ghost project na sinasabi, imagine mo, na paglaanan ng pondo pero wala naman nakita. Di ba? Hindi, meron namang iba, no? Meron naman talagang proyektong iba. Kaya lang talagang makikita mong tinipid, no? Ayun Makikita ang mong talagang tinipid, Hindi akma doon sa sinasabing budget na nakapaskil Kaya doon may sa mga kanilang karatula. Kaya may mga bumabagsak na mga tulay, Imagine mo, Ayun, mga yung ba, yung mga bumabagsak tulay na mga na yan. tulay, Yan, napuna rin ng Pangulo, Sabi niyo, may mga bumagsak na mga patulay, anong dahilan? Diba? Anong dahilan nun? Siguro, May mga binawasan doon. Yung dahilan doon, may mga binawasan. Ano ba yung binawasan doon? Siya na nga nagsabi, di ba? Yung For the Boys, yung SOP, yung IRATA, no, na sinasabi. Di ba? Yung komisyon, di pag pinag-divide mo yan, baka mamaya kalahati na lang ng pondo ang is natira. equals to small fund. Di ba? Oo nga. Yun na lang ang natira doon Kung pinag-aalis yung IRATA, pinag-aalis yung For the Boys, yung pinag-aalis yung SOP, di ba? Equals mahiya naman kayo. Di ba? Yun ang equals mahiya naman kayo. Yun ang totoo ron. Yun ang sagot ng presidente. Ang ibig sabihin diba? talaga, malaking bagay talaga o malaking kawalan dito sa mga proyekto at pagpapatupad ng mga proyekto itong corruption, Kalargang Koy. Ano ba yan parang sakit na yata ng lipunan yan, Kalargang Koy. Sabi ko nga sa iyo, kasi nga, diba? halimbawa, katulad niya, may mga bumagsak na tuloy, Anong naging dahilan nun? For sure, hindi nasunod yung yung talagang standard ng pagpapagawa. Yung standard ng Kasi pagpapagawa. Bakit babagsak yun? Di ba? Sinasabi niya nga, ang tagal ginawa nung itinayo. Yung Sandali lang, bumagsak na. Oo nga. Imagine mo, yung San Juanico Bridge, 50 years na yun, until now, ang ganda pa rin. Yung ilang proyekto na, ilang taon lang, taon ba ang lumipas nun? Bumagsak na. Di ba? Sabi, ang tagal ginawa nung naitayo, saglit lang na napakinabangan, bumagsak na. Oo nga. Di ba? Alam nyo na, Mr. President, hindi na namin kayo dapat sabihan. Alam nyo naman ang sitwasyon dyan. Talagang dapat panindigan ninyo yung inyong sinabi na may mga masasampahan ng kaso riyan, no? Ayun. May talagang iuulat. Ayun ang bago kasi ako nag-broadcast noon, isa rin sa sinabi ko yan, kasi may programa tayo sa national. Before SONA, sinabi ko rin yan, dapat talagang ibalik yung public consultancy, no? Ibalik yung public viewing, yung ang tao, ang publiko nalalaman kung anong proyekto at magkano.
Di ba ang ngayon? igugugol ng isang ahensya ng gobyerno. Kung Okay. yan man ay sa DPWH, dapat may public consultation yan. Dapat ang bidding dyan nalalaman ng tao. Dapat ibalik yung coverage. Merong ganyan dati. Dati naka-live yan. Kasi para yung netizen, nakakapag-opinion. Di ba? Nakakapag-komento. No. Ngayon wala sila-sila na lang Ah, Itinatago na, magugulat ka na lang, ay may proyekto pa lang ganito. Ay, Eh, nawasak yung proyekto. Nasira yung proyekto. Ayun ang paano? nakakalungkot. Di ba? Di ba? Oo At nga. imbis na, minsan, ay, yung proyektong yan sagabal doon sa dati, nakaabala kaysa doon sa nakaabala pa, no? Hindi nakaganda. Kasi nga, nawala yung public consultation. Nawala yung boses ng taong bayan. Di ba? Bakit nga, ba't mo nga naman ihahalo yung boses ng taong bayan? Ba't mo maraming kokontra dyan? Di ba? Yun ang katwiran ng iba Di ba? Wag ano na ba natin yan? paalam muna sa kanila. Di ba? Maraming kokontra dyan, maraming magtatanong bakit ganito lang, bakit ganyan kalaki ang proyektong yan. Sino-sino ang mga kontratista niyan? Di ba? Sino-sino ang kita mo ngayon, ito na naglalabasan na. Naglalabasan na kung ano-ano ng batas ngayon ang ginagawa. Lalo na sa Senado, no? At para lang magkaroon ng safety measures itong mga pagawaing bayan na ito. Ayun. Kailangan naman talaga. Kasi nga, yan ay para naman sa taong bayan na dapat talaga yung proyekto na ayos at hindi ho na bawasan, di ba? Kasi pag pag nabawasan niya, hindi na siya doon sa standard Kalargan ko no? Hindi na doon siya sa standard ibig sabihin pag nagkaroon ng pagbabawas doon sa mga supposedly ay pondo, syempre yung quality na rin. Katulad nga, may mga bumagsak na mga tuloy, Imagine mo, Ayun, kung kasi- makikita mo, parang bagong-bago pa yung tulay. Di ba? Kaya Bakit bumagsak? siguro hindi naman sa pag-ano, baka narinig ako ng Pangulo nung sinabihin kong dapat may public consultation yan. Ibalik ang boses ng taong bayan. Sakto lang, no? Na ano lang, coincidence lang yun. Nung, Yun naman. sinabi ko yun after SONA. Pero tama, no? Isa yun sa hindi kami nag-usap at wala akong komunikasyon ng direkta sa kanya, pero siguro dahil yun ang basic no? Siyempre, Yun naman nakamonitor talaga ang naman tama Di ba? nakamonitor naman yan sa lahat ng mga media outlet, Kalargan ko. Oo, dapat talaga ganun. Pero ang maganda rin doon sa mga sinabi ng Pangulo, yung libreng pagpapagamot sa mga DOH hospital, Kalargan ko, ngayon, imagine mo yung mga, katulad sa Mabini, Kalargan ko, soon, meron dialysis center Ayun, dyan oo. sa, Kailangan yan. alam kasi ng atin ng Congressman Attorney Jervin anong pangangailangan ng mga kababayan. Kung ano, imagine mo Oo. magkakaroon ng dialysis center diyan. Kumpleto na ang Mabini, Kalargan ko, Mas Oo, yun. lalong, Kalargang Road. Ang kagandahan dito, maraming makikinabang ng programang yan. Yan ang serbisyo, no? Tito, gayahin nyo kami sa second district. Dito kayo pumunta para makita nyo kung ano yung mga modesty aside programa naman, para sa tao, di ba? Modesty Dito aside sa naman second talagang district. Oo. magaling ang liderato ng ating ng Congressman Oo. Attorney Jervil at ng ating Mayor Noel. Talaga na i-deliver yung mga services. For example, dyan sa Mabini, yung pagpapalakas muli ng Mabini Community Hospital, paglalagay Oo. ng dialysis center, di ba na-observe na cover natin yung during the first days natin sa Larga, Kalargan ko nung una pa na yung community hospital diyan, talagang plano po yung dialysis center ngayon. Magkakaroon na. Imagine mo ang Mabini ngayon, makikita mo meron na tuloy-tuloy ang bagulan Imagine mo sa Hopefully, yung dialysis center na yan, Kalargang Road, libre, no? Libre o may diskwento? di alamin natin. For sure, libre naman yan. Hopefully, libre yan para sa ating mga kababayan. At syempre, ang Mayor Noel pa naman at ang Congresswoman, ang gusto nila yung higit ang importante, gumaan ang buhay ng taong bayan. Pero ang Lalo dito, magandang bagay sa na second imagine mo, district of Batangas. imagine mo sa Mabini Oo. magkakaroon ng ganyan. Sa second district, may mga ganyang programa. Yan, pag natuloy ang community, yung Mabini
ito na tourism specialty tourism hospital Kalargan Koy, di ba? Isa sa mga Oo. ipapanukala ng atin ng papalop ng atin ng Congressman Attorney Cherbil, ano. Imagine mo, hindi lang ang 2nd District ang makikinabang kasi nga magiging national hospital yun eh. Ngayon, Oo, syempre. sa pagbisita ng dyan sa Batangas Medical Center, talagang punong-puno na eh. Kailangan talaga natin ng mga extra hospital, Kalargan Koy, dito sa ating Hopefully, lalawigan. Alargang Ron, not only dialysis center lamang ang maitayo dyan sa bayan ng Mabini. Even though chemotherapy, no? Para do sa mga may sakit na cancer or may mga sintomas ng Ang ganda- cancer, ang ganda malaking pa- tulong, Oo. malaking tulong. Dialysis kasi, Kalargang Ron, eto, no, talagang kailangan din talaga ng ating mga kababayan yan. Dahil yung dialysis minsan mga 20 years old pa lang makikita mo meron Yun, ng ano? dinadialysis. Siguro Yung pabata ng pabata Oo. ang mga dinadialysis ngayon. Kaya Ano ito, kayang- kung sakaling matuloy ang programang yan, talagang magiging maalwan sa buhay ng ating mga kababayan yan. Hindi na darayo pa sa malayong lugar. Kalargang Road. Yun, siguro dapat tingnan rin ng ating Department of Health bakit ba ang daming kaso ng dialysis dito sa ating bansa. Ano bang mga dapat na mga ginagawa ng ating mga mamamayan para hindi umabot sa puntong yan? Ano, Kalargan ko? Pagkain ba yan? Usually, diet yan. Oo nga, In terms of your own Kaya, diet yan, no? ingat ka rin, Kalargan ko, or, genetics. Oo. Oo nga, ako pa naman, wala akong bisyo kundi kumain, di ba? Ayun, ako. Oo, yan lang ang bisyo ko, kumain. Yung paborito kong pagkain. Yan, ganyan lang. Hindi naman ako nagsusugal dahil galit ako sa sugal. Di ba? Hindi rin tayo gumagamit ng masamang bisyo dahil talagang galit din tayo sa masamang bisyo. Kaya lang minsan, hindi lamang po yung mga ganong bagay ang pwedeng pahamak sa ating katawan. Even though yung ating kinakain. Oo nga, kung ano yung ini-intake mo sa iyong katawan, no? Sometimes nagiging poison din, pag sobra or pag minsan bawal sa iyong katawan, nagkakaroon niya ng reaction, no? Yan ang, pag sobra at saka yung mga hindi dapat i-intake mo, Kalargan ko, syempre yan ay magdudulot ng sakit sa ating katawan, kaya ngayon very careful ka ngayon sa diet mo, Kalargan ko. Oo, yun, oo. Yun, Hindi ibig sabihin, lalo lahat tayong yan ay available. Medyo lalo akong lumolobo, yun lang yung mukha ko lang madalas. Pero yung katawan ko normal Ganun daw talaga pag umiidad, bumabagal yung yung metabolism, no? Hindi katulad ng bata tayo, active tayo sa sports, no? No, ako naglalaro ko ng basketball noon. Ayun, at ngayon hindi na. Naiba na yung aking napagtutuunan ng pansin. Usually journalist madalas matagal nakaupo yan. Alam mo yan, di ba? Oo nga. Matagal Maghapon Kaya maghapon nakaupo yan, ang utak ang gumagana. Kaya minsan dito lumalabas ako at naglalakad-lakad ako Ayun, oo. Para hindi ka stagnant, ibig sabihin hindi naka-steady ka lang diyan, at least mga ilang minutes siguro mag-ikot-ikot ka para hindi yung magkakaroon ng circulation ng dugo, yung blood mo. Kaya nga ito hindi naman sa ito may suot akong may monitoring ka pala diyan Oo, yung para pag yung sedentary movement ko. Pag matagal na akong nakaupo, nag-a-alarm ito, nagba-vibrate ito, pinatatayo ako. Ang ginagawa ko, squat, push up, ganyan. Para pag-circulate ulit. Tapos ginaganon ko yung makabili rin nga niyan. Oo. Ibig sabihin, pag matagal ka na nag-a-alerto. Oo, may sedentary alarm to. Kailangan tumayo ka. Gumalaw-galaw ka. Kasi nga, talagang aminin na natin, isa sa usually habit ng isang journalist, yung umupo ng matagal dahil sa paggawa ng istorya. Di ba? Habang gumagawa ka ng istorya. Oo, di ba? Yung mga developmental stories, ganyan, columns, opinions, kung ano-anong balita, di ba? Ang tagal nating nakaupo, no?
At minsan, yung iba nga, ang pastime, may manigarilyo at kape. Ay, wala tayo dyan. Ako naman, hindi ako naninigarilyo. Mahirap yan pag Oo. meron kang bisyong ganyan. Speaking Oo. of historical argan ko, sumabay itong itong pagpuga ng mga 10 preso ba yun, Kalargan ko? Ano bang detalye niyan? Detalye 10 mo nga. preso yan. Ito, yung ginawa kong balita dyan. Actually, 10 yan, nahuli ng lahat yan di ba? May Nahuli na yan. At ito nga, ang final wrap up ng report na yan. Ito. At muling nahuli at naibalik sa kulungan ang 10 persons of deprived of liberties na tumakas mula sa Batangas Provincial Jail sa Ibaan sa loob lamang ng 24 oras. Ayon sa ulat ng Batangas Province ng Batangas Provincial Police Office noong Hulyo 29, 2025 o kahapon araw ng Martes. Ayon sa ulat nila tumakas siya noong July 28, 2025. At yun nga nagpaabot ng pasasalamat itong si Batangas Governor Vilma Santos Recto sa ating mga kapulisan dahil sa maagap na tugon at aksyon sa insidente. Kasunod nito, tiniyak ng gobernador ang pagpapalakas ng seguridad ng piitan, yung Batangas Provincial Jail at tinitiyak daw umano ng ating gobernadora na palalakasin yung securities doon sa Batangas Provincial Jail upang hindi na maulit ang insidente. Anya, isusulong ang mas mahigpit na safety at security protocols sa provincial jail habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga naging butas sa sistema at kung sino ang mga dapat panagutin. Dapat naman talaga, merong lapses dito Nagkaroon ng mabuti lapses na dito lang. kaya nagkaroon ng pagtakas. Mabuti Yung na ating, lang. mga preso. Kalargang ron. Ito, tapusin ko lang muna. Sige. Matatanda ang noong Hunyo o noong June 24, 2025 ay inilipat sa bagong pasilidad sa Ibaan ang nasa 762 na lalaking persons of deprived of liberties o PDLs mula sa Batangas City Jail. Sa dating galing sa dating piitan, tanging mga babaeng inmates na lamang ang nananatili doon sa Batangas City Jail. At patuloy ang koordinasyon ng pamahalaang panlalawigan at mga otoridad upang matiyak ang kaayusan at seguridad sa mga kulungan sa ating lalawigan dito nga sa Batangas. Pero yung, paano sila securities. na sambit ba diyan kung paano sila nakatakas, Kalargang Koy? Ayun tinutukan daw yung jail guard, inagawan ng baril, Kalargang ron, yung jail guard tinutukan ng patalim Yun. At Mabuti syempre, na lamang at 10 di ba yun. sumakay sila ng bus papuntang Maynila Oo. mabuti na lang Ng bus. hindi sila ng hostage doon Oo, yun nga ang kagandahan doon walang nasaktang pasahero ng bus at lahat naging secured naman. Kaya lang syempre, kumusyon yun, trauma yun para sa mga pasahero ng bus. Biruin mo, may sasakay doon ng mga takas na preso, Oo. At sasakay ng bus. Hindi na notice nung bus driver at ng mga konduktor na tinutukan rin sila. Posible yun, tinutukan yun, pinara, nasa Star Tollway, di ba? Bawal magsakay ron Oo nga Bawal Tanong magsakay ko doon, paano bawal sila kang nakasakay huminto sa doon? Star Tollway, as long as emergency, As long as kinakailangan talaga, siguro nagkaroon muna ng threat doon sa driver kaya Oo nga. napilitan siyang ihinto, at buksan yung pinto. Baka nga naman barilin sila, di ba? Kung nakatutok nga sa kumakaway, baka mamaril yun di ba? Meron bang baril yung May mga tamaan, may sabi, may baril na nakuha baka yung galing sa jail. guard, sa guard. Posible, yung galing sa jail officer Oo At nga, yung iba sabi nga dito may nahuli rin dito sa parte ng Santa Maria. Santa Maria, Bawan. dito sa Bawan na Batangas, Yun nga at yun sa may Manghinaw, barangay samantala yung isang alias Gerald ay naaresto naman kaninang nung kahapon ng umaga yan sa barangay Manghinaw proper, Bawan, Batangas. Yun, Manghinaw proper ang nakalagay rito Kalargang ron. And then isa sa mga official na report.
isa sa mga malaking tulong na para sa kapulisan yung paggamit ng drone. 'Di ba? Ayan ang sila sinasabi ko, napaka-importante ng drone, di ba? Yun. Imagine mo, no, pumunta sila sa kakahuyan, sa gubat, pero dahil meron ng drone ang atin mas advanced siguro tong drone na to, kalargang ko yan. Imagine mo na nakikita sila doon, ano? Maganda yung kanilang technology, may thermal, no? May thermal, ano, nakikita eh. Scanner. May thermal scanner, parang ano yan, parang yung sa gabi, yung ano, yung night vision. Parang gano'n ang style niyan eh. May thermal scanner, ano? Kahit nasa mga kakahuyan ka, nakatakip ka Kita ng puno. Kita ka doon, yung movement ng tao makikita. Ayun. Doon, kahit pa may mga puno riyan. Ayun. Yun ang kagandahan, di ba? Meron Maliban palang- sa meron kang K9 pang amoy, meron ka ring drone sa taas, di ba? Para yung drone kasi kung human intervention lang ang gagawin Mahirap. at hindi gagamitan ng technology, ang hirap kung mga kakahuyan yan. Oo no? nga. Yung drone, dali, nasa area yun, di ba? Lumilipad. Madali kang makapag-surveillance, no? Yun. Search and surveillance, kalargang ron. Sabi ko nga, meron palang technology ngayon ng PNP na gano'n, ano? Na advanced na rin, ano? Kalargang ko yan, no? At Oo, malaking tulong kailangan yan. talaga eh. Malaking tulong yan sa sa hanay po ng kapulisan po natin na meron palang ginagamit ngayon technology drone, ano? Kasi yan talaga ang ngayon, usong-uso ngayon drone, ano? And ito Oo. naman po ay sa paghanap naman doon sa mga pugante, ano, kalargang ko. Nagulat ako, sabi ko, meron palang technology ngayon ang PNP na gano'n, no? Good thing, ano, good job, Philippine National Police dito po sa Batangas. Ibig sabihin, magaling ang mga kapulisan po natin. Imagine mo, 10 yun, Oo. 10 yun, ay mahirap yun kung talagang hahanapin mo at hindi mabilis ang naging aksyon ng PNP Batangas. Imagine mo, 10 preso tumakas, lahat huli. Oo, sa loob ng 24 oras, maagap yung naging Kaya ating mga palang kapulisan. gawin ng PNP, ano? Oo, dahil din sa technology nga, nakatulong din yung technology nila. Kasi kung walang ganun, walang drone technology, siguro Hirap. baka nga umabot pa ng ilang araw bago nahuli yung mga yan. Kung aasahan lang yung human na intervention lang, no, without technology. Dahil And nasa then, ngayon siguro na, malaking tulong rin, ano, bigyan natin ng papuri rin ng PNP, ano, dito sa programa ng PNP Chief, ano, yung 5-minute response. Imagine mo, na-coordinate kaagad, ano, nahuli sila sa Santo Tomas, ano. Mabilis yung, ibig sabihin, mabilis yung coordination ng PNP. Siyempre may radio yan eh. Nagre-radiohan yan kasi antemano alarm na kagad yan sa buong yun ang sinasabi. sa buong probinsya, no? Alarm na kagad yan, naka-alarma na kagad yan, no? At yung kinakailangan maglagay kayo ng mga checkpoints diyan, ano? At dapat gumalaw kagad ng mabilis ang intelligence, no? Kasi sayang naman ang ginugugol sa intelligence, no, yung ibinibigay na intelligence fund kung hindi magiging maganda ang resulta ng performance ng ating mga kapulisan. Kaya yan, mabilis yung kanilang naging action, di ba? And then Ayan, siyempre i-commend natin yung leadership ng Batangas PNP, ano. Ibig sabihin mabilis sila, talagang tumutupad sila dito sa programa ng PNP ngayon na 5-minute response respond dito sa mga krimen, ano, kalargang ko. Imagine mo, coordinated agad, nahuli nasa boss yun, consider yun, nasa boss, anything can happen, ano. Kung meron man silang dalang patalim dun o baril dun, ano, kalargang ko buti na lang hindi umantong doon sa pang-hostage, ano. Anong ginawa ng PNP, ano? Ayun, totoo siguro yun. kailangan siguro dapat bigyan ng commendation dito ang PNP Batangas, ano, sa pagresolba. Oo. Kasi matagumpay, 10, imagine mo 10. Di ba? 10 preso. 10 preso yun, ha? Kung yan ay tuluyang nakawala, maghahasik pa yan ng lagim sa ibang bayang mapupuntahan yan. O kaya mga probinsyang mapupuntahan yan. Or magtatago yan, no? Ano ba mga kaso ng mga gagawa yun? na naman ng panibagong krimen kung sakasakali. Kaya sabi nga natin sana hindi lamang sa ganyang sitwasyon mabilis
ang ating kapulisan, ano, at hopefully lahat na dapat ng bagay na merong kinalaman dapat na aksyonan at tugunan ng ating kapulisan maging fully activated yung 5-minute response na yan, ano. Kaya nga lang sabi nga natin sana hindi lang sa mga ganyang bagay. No, pero thank you na rin tayo. Pasalamat na rin of course, tayo. bigyan Salamat natin na rin ng, tayo. ng At commendation yan. na-resolve ba yan? Hopefully ba? Yun nga, meron lang din tayo puna. Hindi naman pwedeng mawalan ng puna, no? May other side pa rin yan Purihin You natin are sila. entitled Purihin natin to sila your doon own sa nagawa opinion. nilang performance, no? Salamat at ginawa nyo trabaho nyo. Di ba? Pero hindi naman pwedeng salamat Hindi. kasi nailigtas nyo kami. During Trabaho nyo yan Di ba? During that time, kalargan Oo. ko ay SONA yun Ibig sabihin, Oo. talagang naka-alerto lang ang mga kapulisan dito sa State of the Nation address, ano? Pero may nangyari ng krimen and then hindi sila, sila naging focus rin talaga nila yung pag-resolve doon sa krimen na yun. Oo. Very good, PNP, talagang ron. Batangas. Ayun, very good. Talagang very good. Dapat very talaga good. ganun lagi, no? Dahil kasi kung nakawala yan at nahirapan silang mahuli yan, 10 yun, ha? baka merong sandali lang sa pwesto diyan, masipa agad. No? Dahil may madidiscontento di ba? Panahon mo yan ang nangyari yan. And then, yung Anong timing, gagawin mo? Buti na lang maagap. yung timing No? ng krimen, imagine mo, buong bansa naka-alerto sa SONA bago merong mangyayaring ganyan, pagpuga ng 10 Yan, at buti least, hindi nakaaagaw ng magaling po eksena. ang PNP Batangas. Good job, sir! Yan. Good job. Salamat. Ginawa nyo trabaho nyo. Yun ang atin. Good job. Salamat at nagawa nyo ng ayos ang trabaho nyo. Diba? Okay. Kasi kung hindi nyo nagawa ng maayos ang trabaho nyo, may masisipa dyan dahil makakaagaw yan ng atensyon Yun ng naman SONA. yun talaga naman Diba? ang nangyayari doon. No? Yun. Pero, Salamat at nagawa nyo trabaho nyo. Yun. At Ganun good morning pa man. muna. Kaya eto, batiin muna natin itong ating mga nanonood sa ating Facebook page. Kaya Kuya Mike Manalo. Yan, ito. Yun naman. Si Karambolang Mike Manalo ng 91.9 Air 1 FM, si Kuya Reynald Del Mundo nakikinig din at si Mamay Cirilo Castillo. Ito ang bisor ng Mabini Municipal Hall. Ayan. Si Mamay Cirilo Castillo at si Kuya Nots Alporte. Oy, get well soon Kuya Nots Alporte. Get well soon. Makakapagkape ba tayo dyan sa Mabini? Ayun, at sana yun, punta tayo sa mayor's office. Ayun, at kay Ate Well Abanilla, kay Kuya Ariel Ortega, ayun, good morning mga kalarga. Shout out from Mabini General Services Office, family at sa Team Poblasyon Family. Yan, Kuya Ariel Ortega, shout out. Yan, good morning. At syempre nandyan din sino pa bang mga nakatutok dito? Si Chief Engineer Boyet Kunamay ng Lian, Batangas. Good morning. Good morning, sir. Ayan, at syempre ganun din yung mga roll call muna tayo, kalargang Sige. bago tayo pagkalimutan dito, i-roll call muna natin. Marami nakaabang Oo, at maraming nakaabang dito. Ay, mga nag-celebrate. Ito pong aming pagtalakay sa issue ipaliliwanag ko lang po. Ito po'y wala kaming pinatutungkulan. Ito'y pangkalahatang problema ng taong bayan. Po? Wala po tayong pinatutungkulan dito. Ito ay ating nasaksihang lahat at hindi naman lingid sa inyo. Kung ano man po ang tinatalakay natin dito, ito po ay general issue. Pambansang issue po ito. Wala tayong pinatutungkulan dito at wala tayong pinepersonal. Kung ano man ang nangyayari ngayon, dapat lamang na maging marinig ang boses ng taong bayan at kami po bilang mamamahayag ay ito po ay aming trabaho, aming trabaho na gawin ang dapat sabihin sa pamamagitan ng pagbo-broadcast sa radyo. Yan po, kaya kalargang koy. kung ano man po nga kami nabibigkas ay yun, teka lang, kalargang Ron. Sige, batiin mo muna yung nag-birthday niya, kalargang Ron. Of course, binabati natin ng happy birthday si Mayor Oscar Lito Hernandez, kalargang koy. Kahapon, celebrating his birthday. And si Ate Ron Rai, birthday rin kahapon. Maraming celebrants kahapon ng
birthday. May mga kakilala rin tayo na nag-celebrate ng birthday kahapon. And of course, kahapon nga ang Mayor Oscar Lito Hernandez. Yan po ang nag-birthday kahapon. Okay, go ahead, Kaya sino mga babatiin mo dyan? Marami na nakahanay dyan, oh. Kailangan nun. Oo, at habang binubuksan natin itong ating Facebook, kalargang ron, ng Facebook page ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro para basahin yung mga bumabati. Ito, saglit lang at sa dami ng yun, ito na, nakita ko na. Yun, ang ating mga kalarga, no? At yun, batiin na muna natin ng good morning, si Ronry. Yan, nagtiwang ng kanyang kaarawan kahapon. Yan, at si Ate Emeline Auriada Jimenez Ortega. Yan, largang umaga po sa buong 2nd District of Batangas. Leonila Santos, yan, good morning. Eyos Sairab, good morning po. Larga Batangas 2nd District. At Ate Ligaya Oliva, good morning, largang umaga po, mahal kong Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Si Atina Castillo, yan, largang umaga. At ang bati niya at si Ate Ligaya Oliva, si Kuya Marvin Estrella, good morning. Yan, to God be the glory. At kay Twinkle Star Dazzling, mapagpalang umaga po sa lahat ng kalarga sa 2nd District of Batangas. At ganun din si Ate Joy, si Spanish Eye. At siyempre, binabati rin natin si Rhea Ramos, Janice Ite Manalo, Dolores C. Hortan, Mayet Paraiso, Fernando Malapitan, good morning. Kuya Reynald Del Mundo ng Bayan ng Bawan, good morning. Good morning, good morning. Yan, good morning sa mga taga Bayan ng Bawan. At Ate Bernie, good morning. Martiano Leona, good morning. Kate Bacal, Marites Dagli, Micaela Jimena Baldos, Jennifer Macalala Hernandez, good morning. Gina Corrales, good morning. Princess Gabi, si Kuya Boy Buseta, yan, gandang umaga po sa mga kalarga at mahal nating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. At Kuya Ariel Ortega, yan, good morning, yan, nabati natin kanina. Ate Joy Spanish Eye, good morning. Roslyn Bengwa, Angelita Corrales ng San Luis, Batangas, no? Yan, good morning sa mga masisipag na Beatrix HQ staff sa 6 na bayan ng Batangas 2nd District. Kuya Sani Karingal, larga, Congresswoman, ang kanyang bate. Ruel Talavera, good morning, good morning. At Grace Laurente, yan, good morning. Baby Villalobos, Ate Pileli Arcega di Maculangan, good morning. Christine Magsino Briones, Rosita Manalo, Linda Abrea Lirio, at sino pa? Ito, Jeffrey Bakay, good morning. Herbert Di Castro Cabello, good morning. Glenn Portugal, Telma, good morning. Grace Mabrigante, Arnel Arcabs Cabral, Nestor Umali, si Jane Valderrama Kalingasan, ang ating kalarga, siyempre binabati rin natin. At meron pa si Nick Bautista Manong Song, Dennis Endaya, Rading Cusi, Marilu Gutierrez, at Rhea Ramos, Mary Precious Chung, Janice Chong, at Nestor Umali, China Balbanida Kalapati, Marivic Lait, Linda Abreu Lirio, Randy Anglo, Dolores C. Hordan, Mary Jane Davilla, Gerald Panopio, Gary Adante, Emeline Auriada Jimenez Ortega, ex de Austria, Supremo 150, Dina Pajardo, Roslyn Bengwa, Manny Sandoval, Mayet Paraiso, Rosita Manalo, good morning. Romel Villajego, Luis Marasigan, Burns Pablo, good morning. Bacal Renante, De La Cuesta Honey Glenn, Marcus Aurelius Maximus, Reblor Red Jan, at si Marites Biteng Padangan, good morning. Almadro Christian, Ronaldo Maranan, Karen Hernandez, Ronnie Akyatan, Franklin Andal, yan, largang umaga. Pachanga Contreras, Laurel Mutchang Pili, at si Andeng Shane Humaday,
ABM Castillo Hernandez, yan, at si Elin Villanueva, Di Vicente Carandang, at Gina Corrales, at si Cherry Ann Antiveros Bisco Marasigan. Kalargang ron, yung iba mamaya na natin Yeah. balikan, at syempre magbigay muna tayo ng mga ulat pang nasyonal, mga national news, kalargang ron. Alright, pero bago yan, kalargan ko, i-share ko lang ito, napakagandang every gising is a Sige. blessing po natin na palagi po natin natutungayan sa ating Facebook page. Sabi po ngayon ng every gising is a blessing, walang hihigit pang pag-ibig kaysa pag-aalay ng buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ito ay hango naman sa ito naman ay hango naman sa 1:15:13. Ang sabi po dito, walang higit pang pag-ibig kaysa pag-aalay ng buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sabi po dito, sa mundong puno ng iba't ibang bersyon ng pag-ibig, mula sa teleserye, kanta, pelikula at social media, tila ba malabo na ang tunay na kahulugan nito. Pero salamat sa Diyos, ang salita niya ay malinaw. Sa 1:15:13, isinasambit po mismo ni Jesus ang sukatan ng pinakadakilang pag-ibig, ang mag-alay ng buhay para sa kaibigan. Ito ang pag-ibig na hindi lamang sa salita kundi sa sakripisyo. Ito ang pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit kundi nagbibigay ng lahat. Ba, Ayun, napakaganda naman. kalargang ron, pakitaas ng kaunti ang volume at medyo nabulong tayo sa radyo. At yan, para mas rinig din tayo. Ayan. Yan, okay. Oo, medyo... Oh, yeah, sagad na eh. Okay. Ayan, okay. At sige, Tech, Gracie, paki-monitor ha kung okay ang ating broadcast ha. Paki-monitor eh. Yan, okay. Yun, bumalik na sa normal na kalargang road. At syempre, ito yung mga balitang pang national sige. naman ay kalargang road. Eh, ito Ang ang, mga nag-gather mo dyan. Oo, ito at hanapin na muna natin itong ating pinagkukuhanan ng mga totoong balita. Yung mga napapanahong balita at totoong balita kalargang ron. Dapat yan marinig ng ating mga kababayan ito raw ang oras ng operasyon ng Register Anywhere program planong palawigin ng COMELEC. Ayan. Sigurado baka pamihadong tuloy-tuloy na ito yung barangay election kalargang road pinaplano ng Commission on Elections o COMELEC na palawigin ang oras ng operasyon ng Register Anywhere program o RAP. Kahit saan, RAP. Register Anywhere program. Kaya ano pang hinihintay natin? Abangan na ito. At sinabi ng COMELEC chairperson na si Sir George Erwin Garcia noong Martes na pinag-iisipan ng poll body ang pagbubukas ng satellite registration sites sa National Capital Region o NCR mula alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw kalargang ron. Ayan ito ang pagbubukas daw ng satellite registration site sa National Capital Region o NCR ay mula alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ito ay bukod pa sa regular na oras ng operasyon mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nakatakdang ipagpatuloy ng COMELEC ang pagpaparehistro ng mga botante para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE mula Agosto 1 hanggang Agosto 10. Ang 2025 Barangay election o BSKE election naman ay naka-schedule sa Disyembre 1 taong 2025. Yan, posibleng matuloy na yan, kalargang ron. Ayun. So sana matuloy na yan. Yung barangay election natin. December 25 Pasko. Ayan, kaya Kuya Wednesday Chavez, Barangay Bagilawa. Okay, samantala, ito pa mga balita, balita pa rin dito po sa atin ng State of the Nation address. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas na sa publiko ng Philippine Sports Commission o yung PSC ng mga track and field oval para makapag-ehersisyo ang publiko. Sinabi ni Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address
Nalayo nitong mahikayat ang mga Pilipino na maging aktibo ang pamumuhay. Talagang kailangan po natin yan, yung exercise. Ano? Ngayon, kailangan natin ng exercise. Maraming mga sakit Patuloyan niya ang sobrang pagtaas ng timbang, Kalargang Koy, na mga kabataang may edad 20 pataas. Kaya dapat sikaping mas maging aktibo ang ating pamumuhay araw-araw. Ibig yung sedentary, Sedentary movement. hindi nakakakilos. Nag-ano na lang, naglalaro na lang ng mga online games. Nanonood na lang ng sabong. Nanonood na lang ng sabong. Meron daw isang kongresista nahuli sa camera, nahuli ng lente ng media. Ayun. Sabi dito, naglalaro ng tawag nito o nanonood ng online sabong habang nagsasalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sabi dito, yung isang kongresista raw ay walang inatupag kundi manood ng sabong. Ayun, sabi sa balita. Sabi dito, Kalargang Koy, ay patuloyan niya ang sobrang pagtaas ng timbang ng mga kabataang may edad 20, kaya dapat sikaping mas maging aktibo ang pamumuhay araw-araw at ipalaganap ang pagsasagawa ng mga palaro, paliga, fun runs, fun walks, maging ang mga aerobics at pa-zumba. Yan, dito sa atin may mga zumba, Kaya para makapag-jogging ng libre, ang publiko, pinabuksan ni Marcos ang PSC o Philippine Sports Commission Track and Field Oval sa Pasig, Maynila at Baguio. Hinikayat din ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng mga espasyo kung saan makapag-iinsayo ang mga mamaya at maging bata man o matanda na mga park at plaza. Kaya maganda yung sa mga local governments po, meron talagang mga malalaking parke, kasi diyan magsasagawa ng mga zumba, mga exercise. Ngayon panahon to, kailangan po talaga natin ng iba yung sabi nga ay mga programa para sa atin ng kalusugan. At isa nga po dito yung pagbubukas daw ng pag-eehersisyo at yung pagbubukas ng mga track and field oval dyan po sa Philippine Sports Commission. Kaya nga dito sa atin, 2nd District of Batangas, Kalargang Ron. At patuloy ang pagpapatayo ng mga covered court upang yung ating mga kabataan ay mahikayat sa sports. Yan ay minsan diyan rin nagsusumba di ba? Oo, maraming multi-purpose gym yan Ika nga, maraming pwedeng gawing activities diyan, Kalargang Ron. At yung ating mga kabataan, yung ating mga aktibong mamamayan ay pwedeng gamitin yung mga ganyang covered court o multi-purpose covered court na yan para sa kanilang mga activity performance o kaya mga palaro, Kalargang Ron ay posible nga makatulong yan, Kalargang Ron. Yan ay inisyatiba ng ating Congresswoman Attorney Jerbil G.K. Beatrix Luistro at ng ating Mayor Noel Beatrix Luistro dito sa Batangas 2nd District. Okay, at medyo parang humihina uli. Paki-monitor yung ating paki-monitor yung ating volume kung tuloy-tuloy tayo sa radyo Ayan, at samantala ito, Kalargang Ron, 3 magkakasunod na lindol ang yumanig sa lalawigan ng Batangas kahapon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVolcs. Ayan, at naramdaman ang unang lindol na may magnitude 42 bandang alas 11:39 ng umaga. Naramdaman ito sa lakas na intensity 3 sa Lemery at sa Santa Teresita, intensity 2 naman sa Lipa at intensity 1 sa bayan ng Bawan at Batangas City. 2 minuto lamang ang lumipas ay muling naitala ang magnitude 4.2 na lindol bandang alas 11:41 ng umaga sa sentro nito na alas 11 kilometro sa timog kanluran ng San Luis. Naitala ang ikatlong lindol sa ganap ng alas 11:49 ng umaga na may magnitude na 1.6 at lalim na 33 kilometro at naitala ito 5 kilometro sa timog silangan ng bayan ng Mabini. Kaya pala medyo malakas yung uga dito sa amin tsaka doon sa bayan ng Mabini,
ramdam yan. At ayon sa PhilBox, pawang tectonic ang pinagmulan ng mga lindol at hindi inaasahan ang pinsala o aftershocks. Kaya't pinapayuhan pa rin ang publiko na manatiling kalmado, alerto at sundin ang mga safety protocol kung sakaling maulit ang pagyanig. Yan. Naramdaman mo ba kahapon talagang ko dyan sa lugar mo? Oo. Habang Meron pala nagsusulat dito, ako no? ng istorya ng balita kala ko Mga ano anong oras yun? mga alas 11:30 nasa labas- pasado nasa kalagang labas ron nung tayo maramdaman ko. Kasi pag dito kasi parang yung ilalim ng lupa namin may nagtatakbuhan kapag may lindol. Oy, nasa ano ka eh, nasa mataas na bahagi ka kalargan ko eh. Oo, nararamdaman eh. Parang may nagtatakbuhan sa ilalim ng lupa. O tsaka talagang gumagalaw yung mga paligid, yung mga nakasabit. Nakita mong may movement eh. Yung mga hindi naman usually gumagalaw nagalaw. Di ba? Inuuga Ayan. pala yung kastilyo mo dyan, no? Ayun, nauga yung aking dito. Castle, ano? Yung castle. Ayan. Samantala, kalargan ko, special mention dito sa PNP chief, ano? Mismong si Oo. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay natawa sa kanyang sariling biro matapos ihanay si Philippine National Police Chief General Nicolas Torres sa mga Pinoy na champion sa larangan ng sports. Kasi nga, winner by default dun siya, no? Pero kita mo na yun, no? Yung pagiging physically fit ni PNP chief, ano, kalargan ko no? Special mention siya doon sa State of the Nation address ng Pangulo. Ayun, kalargang ron, yan yung pros, no? Yan yung papuri. Siyempre, pag may pros, may cons, no? Ito naman ang akin dyan, kalargang ron. Mabuti yun napuri si PNP chief dyan. Pero dapat wag nang ulitin yung ganyang hamunan. Hindi maganda sa mga public servant yan. Paano kung natuloy yun? Di ba? Kung natuloy yun at nagkasakitan, baka mamaya may isa sa kanila nagpapagaling nasa ospital. Di ba? Public servant ka. Bukas ay araw ng SONA. Di ba? Mabuti positibo yung nangyari, no? Positibo kaya napupuri siya. Di ba? Kung paano kung negatibo? Di ba? Natuloy yung boxing na iyon. Ang kalaban mo yung mayor ng Davao at ikaw ay PNP chief at bukas ay may SONA. Ikaw ang in charge sa safety and security measures ng SONA. Nasaan ka kung sakaling ikay napuruhan? Magandang pakinggan, charity boxing. 'Di ba? Ika nga, yung title magandang pakinggan. 'Di ba? Alam naman natin kahit paano may mga kinikimkim na personal na patot sa dahan niyang mga 'yan 'Di ba? Sa tingin mo pag naglaban yan sa ruweda o sa lona for fun lang or para lang sa kasiyahan, para lang sa charity, sigurado yung mga bigwasan yan matitindi. 'Di ba? Ayun naman. Mabibigat ang pakakawalang suntok ng mga yan. Kung may napuruhan sa kanilang dalawa. Ayun. Nasaan ka sa oras ng iyong duty bilang in charge sa SONA? 'Di ba? Or si Baste, wag naman lang si PNP chief baka sabihin, may galit kaya yata kay PNP chief Hindi. Pinupuna lang natin ito bilang ating opinion, bilang mamamahayag na nag-oobserba dyan. Kung si Basti rin naman ay napuruhan ni PNP chief kung sakaling ang nagkatuluyan yan. Di ba? Siya rin, baka mamaya nasa ospital din. Di ba? Ang bottom line dito, wala na dapat hamunan. Kasi nga, Wala. Oo. both sides, ano? Kasi Marami hindi namang ng pagtulong Marami namang way para tumulong. Bakit kailangan pang yang patot sa daan at personalan mauwi sa... Ang ganda lang pakinggan. Charity boxing. Pero yan, talagang suntukan na gusto nilang iparating at panoorin ng madla. wala na daw mangyayaring ganyan. Oo, yan ay mano-mano talaga. No? Na maganda lang pakinggan at ginawang titulong charity boxing. Yun naman. Diba? Oo, Pero nga. yung mga yan, may galit sa isa't isa. Yun ang totoo. Yun ang mahirap, Di ba? Okay.
Ayun, at good Wala morning na muna oras. kaya Ate Charity Andal. Yan, good morning ha. Largang umaga po at sana po wag nang matuluyan at wag nang gayahin ng iba, no? Pag nagkakahamunan at nagpe-personalan, sabihin charity boxing. Pero ang totoo niya, wag ka. May galit kayo sa isa't isa, yun ang totoo niyan. Di ba? Makukompromiso pa yung inyong mga trabaho bilang mga public servant. Yun nga, mabutit mabuti lang, positibo yung resulta. Kaya siya napuri. Di ba? Wag nang ulitin yan. Wala, dapat Ayan. walang hamunan na. Okay. Alright, wala na tayong oras. 3 minutes ang nakalipas sa 10:33 in the morning. Maraming salamat po bayan. Isa na lamang edisyon ng Larga Batangas 2nd District. Yan sabay nyo. Ito po ay sa magitan ng radio at ng social media. Sa kalan ng atin ng Congresswoman Attorney Jorbel Jinky Beatrix Luistro, ng atin ng Mayor Noel Beatrix Luistro para sa bayan ho ng Mabini. Ako naman po ang inyong gwapong broadcaster si Ron Lozano. Maraming salamat at magkarinigan tayo at magkakitaan sa susunod na Friday. August na yun siguro, ano ba to? Ay, August 1. Oo. August 1 na. Tapos na ang July. Ako lang po si Ron Lozano. Maraming salamat at Larga Batangas 2nd District. Ayun, ako naman po si Koy Hipolito Laura mula po dito sa ikalawang distrito ng Batangas. Siyempre sa pangunguna pa rin po ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro at ng ating Mayor ng Bayan ng Mabini, Mayor Noel Beatrix Luistro. Magkita-kita po ulit tayo araw ng Biyernes, ano, at patuloy pa rin po ninyong suportahan ang programa at mga proyekto na magpapaunlad sa sa ikalawang distrito ng Batangas na pinangungunahan po ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro at ng ating Mayor ng Bayan ng Mabini, Mayor Noel Beatrix Luistro, Larga Batangas 2nd District. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Batangas, second District. Larga, Batangas, 2nd District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Attorney Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas 2nd District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas 2nd District. Kasama si Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas 2nd District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lozano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro.